Less than need a bell from me, because I have been shelter fed by thy great. Lang 10 years ago, I was in your position then na wearing white and bibinyagan. And kung maalala ko yung experience na yon, hanggang ngayon, parang masasabi ko na that was the most or the best decision na ginawa ko sa buong buhay ko. And maybe kayo sa family nyo, hindi kayo member lahat. Or ikaw pa, siguro yung kauna-unahang member. Ikaw pa. Pangalawa ka. So parang ako din pala. Kasi pangalawang naging member din ako sa simbahan. Pero that time, ano lang, yung ate ko kasi, parang palagi niya akong ini-encourage, pero dinededma ko lang yung sinasabi niya. Kasi nung before ako mabinyagan sa simbahan, sobrang active din ako sa ibang sekta. Catholic kasi ako nung bata, even yung parents ko. And nung bata ako, I think 14 years old, 'di ba sa Catholic meron silang parang rosary na tinatawag, yung Mary, si Mary, 'di ba, parang nililipat sa iba't ibang bahay, tapos nagpe-pray. So, parang ginagawa ko yan dati, parang ako yung nagli-lead ng rosary. And parang dati na tumataas yung BP ko sa mga missionaries talaga pag nakikita ko sila dumadaan sa bahay namin. Kasi yung thinking ko ba na, ay, naku, andyan na naman yung mga nakaputi na yan, tapos aagawin na naman nila yung mga members dito sa Katoliko, wala ganyan. So, sobrang naiinis ako sa mga missionaries dati. Pero, dumating yung sa punto ng buhay ko na, kasi, nung time na yon, eto, story time lang muna to before nung conversion ko, before ako mag-share. Nung time kasi, nung bata pa ako, kahit yung parents ko hindi sila nagsisimba, pumupunta ako ng simbahan mag-isa. So, kahit parang walang support galing sa kanila, nagsisimba pa rin ako. Baliktad, Elder. Sa tubig, yung kamay mo, andun sa ilog. And ganito. Yan. Let us rejoice in the day of salvation, no longer astray. Forever death, His faithful friend, and say. Chapter 33 po, sa kanyang testimony niya po na kung alam po natin na itong aklat ng Mormon po ay totoo, at ang inalaman po nito ay good teaching po patungkol po sa ating mga kanyang anak. And kapag po talaga totoo tayo na naniniwala sa kanya, ay totoo rin po tayo naniniwala dito sa linalaman ng aklat ng Mormon. At pinapatotohanan ko po ito sa aklat ng Mormon sa Alma po, chapter 32, verse 22 po, na sinabi dito, at ngayon, Masdan, sinabi ko sa inyo, at nais kong inyong tandaan na ang Diyos ay maawin sa lahat ng naniniwala sa kanyang pangalan. Ano pat, ninanais niya sa unang dako na kayo ay maniwala o maging sa kanyang salita. Dito po sa verse na to, siyempre po, wala naman pong ninanais ang Panginoon po sa atin na maniwala po sa Kanya kasi alam po natin yung Panginoon ay may plano po sa atin. At yung plano niya po na yun ay gusto niya po na tayo po ay maghanda sa lupa po na ngayon na tayo po ay nabubuhay hanggang sa makabalik sa Kanya. And gusto rin po ng Panginoon na taglayin po natin ang Kanyang pangalan at alalahanin ang Kanyang pangalan palagi. Hindi lang tuwing linggo po, pero sa araw-araw po natin buhay na continue po tayong nanampalataya sa araw-araw at patuloy po tayong nagsisisi at nagpapakumbaba po. Kasi ang sabi po dito, ang mga nagsisisi po at nagpapakumbaba ay pinagpapala po ng Diyos at ang sinusumpong niya rin po ng awa, ang awa hanggang sa pagtitiis hanggang sa walang hanggang wakas po. And bilang isang anak po ng Diyos, ako po ay naniniwala at alam ko pong totoo ang Diyos sa mundong ito. At sa pang-araw-araw pong buhay, alam ko po siya po yung nagagabay sa akin sa pagpaaral ko po
sa mga kapatid ko po, and yung mga pagsubok po sa buhay natin, siya po yung gumagabay sa atin doon. And alam ko po na yung Panginoon ay hindi po siya magbibigay ng pagsubok sa buhay natin na hindi natin kayang lampasan. At kapag kagustuhan na rin po ng Panginoon ay sundin natin ang kanyang kautusan at batas na ngayon po ay tayo ay nabubuhay. Kasi alam po natin sa buhay po natin ngayon sa lupa ay ito po yung malaking pagsubok sa atin ngayon sa bilang isang tao, kasi marami pong temptation sa atin na nasa paligid kung saan pwedeng pumigil sa pananampalataya natin at lumiis tayo ng landas sa pananampalataya sa Kanya. Kaya ang hiling lang po ng Panginoon sa atin na patuloy pa rin po tayo magpananampalataya sa Kanya at sundin ang Kanyang mga batas at kautusan. At nakangako po ako bilang isang anak po ng Diyos na susundin ko po yung batas at ang Kanyang kautusan, kasi alam ko po ito po yung magdadala sa akin sa pagtitiis na walang hanggan. And at ito po yung sa pagbibinyag ko po ngayon. Alam ko po, unang mission ko pa lang po ito. Hindi pa po dito natatapos yung aking mission bilang isang anak niya. At kailangan ko pa pong continue na basahin po itong linalaman ng Aklat ng Mormon. At patuloy naman pananampalataya sa Kanya. At ito rin pong pagbibinyag ay totoo rin po. At nasa loob rin po ng Aklat ng Mormon. At sinasabi po rin po dito, pinapatotohanan ko po ito sa Nephi 3 po, chapter 23 verse 5, at sinabi niya po dito, at sino mang makikinig sa aking mga salita at magsisisi at mabibinyagan ay siya rin maliligtas. So yun po ang magustuhan lang po sa atin ng Panginoon, ay maligtas po tayo sa ating mga kasalanan at patuloy po natin siyang paniwalaan at pagtitiwala. At inihiling ko po dito sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, simbahan. Pero sa'yo, grabe napakagaling ni Brother in testimony and using the book. We're so happy for that na is talagang pinakasal yung ng missionaries. Just this morning, yung anak ko nito, the reason why kasama ko siya ngayon, kaninang umaga, na-late ako sa work kasi talagang nag-ano siya yung separation anxiety. Pag nakita kang aalis, talagang iiyak talaga yan, magwawala talaga yan. So yan yung part ng baby, yung development ng baby, yung separation anxiety. Kanina, pag uwi ko, nakita niya na ako, nung paalis na ako, umiyak na naman siya ng umiyak. Yung first plan namin ay talagang iwan siya doon sa tito niya, pero iyak pa rin siya na kaya walang nagawa kaysa mali, dinala ko na lang dito. While having a scripture study kanina, I came across with the story of the parable of the lost sheep. Sa Matthew chapter 18, in sinare ni Jesus Christ. Basahin ko lang sa Matthew chapter 18 verse 12. Sabi niya dito, how think ye if a man have 100 sheep, and one of them began astray, that he not leave the 99, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray? And if so be that ye find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep than the 99 which went not astray. So as I ponder this picture, nakita ko yung beyond the scene. No? Iniisip ko yung beyond the scene ng searcher ng lost sheep. How he sacrificed a lot. No? Kung ano yung mga ginawa niya just to find the lost one. No? Maybe, yung alam mo yung pag-akyat ng bundok, the danger, the terrain, the mountains, makikita mo siguro dyan sa kanya, not to mention yung iwanan niya yung family niya. O kanina habang iniiwan pa yung anak ko na iyak ng iyak. Blessed Savior, thou wilt guide us till we reach the blissful shore.
join us in thy praise forevermore. Jesus said, be meek and lowly, for thy side we are judged. If God's good